So, paano natin gagawin yan? So, una, igagraph ulit natin para ma-visualize. So, pag meron tayong Cartesian, yan, lagay natin. Then, lagay natin una yung vertex. So, yung vertex natin is 1, 1. So, dito natin makikita yun. Then, meron tayong negative 3, 3. Lagay natin yan. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dito mo yun makikita. So, let's say letter P. Or F na lang. F sub 1. Tatamad. Sorry. Tatama daw dun yung graph. So, ito yung F sub 1 natin. Na negative 3 tsaka 3. Yan. So, ngayon kung ito lang yung given, pati yung axis of symmetry na parallel sa y-axis. Ibig sabihin nun, ito yung y-axis natin. Then, kapag parallel, di ba yung y-axis ito? Ganyan siya. Pag parallel, nandyan din daw siya. Pare sila ng guhit. So, ibig sabihin nandito yung axis of symmetry natin. So, dahil nandito yung axis of symmetry mo, then, nandito yung point tatamaan ng parabola, ganito yun ng graph. Something ganito. Ganyan. Opens upward pa rin siya. Ngayon, sorry. So, ngayon, meron tayo na ito. Actually, ito pwede ito bilangin eh. Pero, solve natin siya. Yung axis of symmetry, pwede mo na makuha yung equation niya. Ganito. Tumama siya sa x-axis, di ba? Pag ganun. Ibig sabihin, x equals h siya. Which is, yung vertex natin, 1 yung h. So, yung x natin equals 1. Para sa axis of symmetry. Ngayon, ang kailangan natin kunin is yung focus. Dito. Paano natin makukuha yung focus? Pwede siya countable kung tutuusin. Countable naman siya, di ba? Ngayon, kung ayaw mo i-count, pero pwede siya. Pag kinount natin siya, tatamaan siya dapat nito eh. Pero, solve natin yung P para mas malinaw. So, solve for P, ganito gagawin para makuha yun. So, yung standard form ng parabola is x minus h squared. X yung may squared natin guys kasi naka-open sa upward siya. So, ito yung x mo, naka-squared siya. Pag in-expand mo yun. Then, magkaroon tayo ng 4p. Tapos, y minus k. Bali, pa-plug lang natin yung vertex tsaka yung point para makuha yung p. So, ngayon, pag nilagay natin yun, remember, meron tayong vertex na 1, 1. Then, yung point na negative 3, 3. So, lagay lang natin ito as hk. Then, xy naman to. Yung point. Kasi yung vertex, sa vertex mo ilalagay yun eh. Anyways. So, magkakaroon tayo ng 1 sa x. Minus yung vertex. Ay, mali. Negative 3 pala muna. Negative 3. Minus yung h natin, which is 1. Sana gets nyo. Then, squared. Equals yung 4. Then yung p natin wala. Pero meron tayong y na 3. Minus yung k natin na 1. So ngayon, eto magkakaroon tayo ng negative 3 minus 1. Which is magiging negative 4. Na naka-squared. Then eto naman magiging 4p times yung 2. 3 minus 1. Then, yung negative 4 squared is magiging 16. Then, yung 4 times 2 is magiging 8. Then, copy natin yung p. So, divide lang by 8, makuha natin yung value ng p, which is 2. That's correct. Ngayon, meron tayo niyan. Total positive yung p natin. Opens upward nga siya. Diba?
So, kung opens upward siya, ang gagawin naman, pwede mo na i-count yun galing sa vertex papunta sa taas 2 units para makuha mo yung focus. So, yung focus, mag-move ka lang upward 2 units galing sa vertex. So, meron kang 1, 2, ito yung nakatama. Ito yung focus. So, ano yung ordered pair nun? Pwede mong bilangin. Like 1, 1, 2, 3. So, 1, 3 yung focus. Pero kung hindi mo siya na-gets ng ganyan, gamitan natin siya ng formula para sa focus. So, remember, yung vertex is 1, 1. Then, kung ito yung vertex natin sa baba, let's say lang to ito yung vertex kunyari. Then, yung focus nandito. So, ibig sabihin, pataas siya gumalaw. Kapag horizontal gumagalaw, dito ka magdadagdag sa H. Kapag vertical naman, dito sa K. So, diba ito H, ito K. Which means, yung focus, merong H, tapos, yung K. Dahil gumalaw tayo vertically, magdadagdag ka dyan ng P. Kasi P nga yung dinagdag natin dito. So, which means, ipa-plug mo na lang yun. So, kung yung H natin is 1, yung K natin is 1, plus yung P natin is 2, which is eto na yung kakalabasan niya. Pero countable siya kasi pwede yun eh. Kung meron ka ng distance ng P, bilangin mo na lang siya 2 units upward. Then para sa directrix, pabaliktad naman. So sa directrix, 2 units naman siya, tama, 2 units siya galing sa vertex, pababa. So kung ito yung vertex natin, bilang tayo pababa, 2 units. So 1, tsaka 2. Nasa negative 1 siya. Ayan. So ibig sabihin, directrix natin is tumama sa y-axis, which is equal sa negative 1. Pero kung gagamitan mo ulit siya ng rule, same yan sa vertex. So, ang directrix dahil tumama sa y-axis, dito siya gagalaw sa h, ay sa k pala. So, bali magkakaroon ka ng k plus yung negative p mo. Kasi opposite siya eh. Kung vertex galing sa focus, nagdagdag ka ng p, dahil nasa likod siya ng vertex mo, mag-minus ka naman ng p. So, which means, magkakaroon ka ng k na 1 plus yung negative p mo na 2. Negative 2. So, yung 1 plus negative 2 is magiging negative 1. Tundan mo. Pag ginamitan mo siya ng mga tawag dito, ng mga formula. Pero gets na yun eh, basta naintindihan mo to. Kung saan siya magmo-move. Ano, meron tayo niyan. Ngayon, ano pang kulang na ito? Latus rectum. So, yung latus rectum naman, length ng latus rectum mo. So, absolute value ng 4p lang naman. So, 4 times 2 lang. Then, kakaroon ka ng absolute value ng 8, which is 8. Yun na. Ngayon, para sa equation naman niya, kunin natin yung vertex ulit kasi need yun eh. So, yung vertex, that is 1, 1. Then, yung p natin, which is 2. Yan. So, dahil meron tayong shifting na naganap, then alam naman natin yung parabola natin is naka-opens upward. So, lagay natin yung pattern na x squared equals 4py kapag upward. Kahit downward pwede yan eh. Basta x yung may squared yan dapat. So, which means, dahil merong shifting na naganap, meron tayong hk, yung x, dagdagan mo lang siya ng minus h, then yung y, dadagdag mo lang yung minus k. Then plug mo na. So, magkakaroon ka ng x, yung h natin is 1, so positive siya doon, so minus 1, squared mo, 4, yung p natin is 2,
Then yung y natin. Then meron tayong 1 doon. So minus 1 dapat. Then simplify na lang. So magkakaroon tayo ng x minus 1 squared equals yung 4 times 2 na 8. Then y minus 1. Para sa standard form niya. So ibig sabihin ito yung standard form. Para dito. Then para naman sa general form, expand mo lang. So pag in-expand natin yan, ito, tawag dito, square of binomial, magkakaroon ka dyan ng x squared, then 2 times x times negative 1, magiging negative 2x yun. Pag di mo ito naintindihan na square of binomial, meron yan dito, sa mga factoring, madami doon. Or sa Pascal, triangle, pwede rin. Then square mo lang yung 1, then equals, ito distribute lang. So magiging 8y minus 8. 8 times y, 8y, 8 times negative 1, negative 8. Then lipat lang lahat natin sa left side. So magpapalit sila lahat ng sign. Yung 8y magiging negative 8y. Yung negative 8 magiging plus 8. Then equal sa 0. So ito magiging x squared minus 2x. Sunod natin yung 8y. So minus 8y. Katabi niya yung sign na. Kung ano yung katabi na operation, yun yung sign niya dapat din. Then meron kang 1 plus 8 magiging 9. So equal 0. So ibig sabihin natin magiging general form. Yun! O, ito na, Sai. Sige,